Makakuha ng pera niya. Hi mga kabesh! May ipapakilala na naman ako sa inyong isang inspirasyon, di ba? Bakit ako nandito sa kwartong ito? Kasi malalaman nyo mamaya kung sino siya. Hello, Ate Nora! Kumusta ka? Alam niyo po, BFF ko ito eh. Matagal na po kami nagsama sa OPD. Ilang taon na tayo nagsama sa OPD? Sa outpatient department po, matagal po kami nagsama. So, ako po ordinaryong, ano pa lang ako noon, job order siya. Hindi pa siya supervisor nung nag-OPD kami. Pero swak na swak po kami sa paglilinis. Talagang idol namin ng isa't isa. Idol po namin ng isa't isa. Pag marumi po yung CR, tatawagin niya ako, lilinisin namin dalawa. So, okay lang po yun kasi nagmamap siya sa mga kwarto. Siya po si Ate Nora, ang supervisor po ng housekeeping. Hello, Ate Nora! O, tingnan mo ako na siya ngayon, supervisor na siya. Pauwi na po ako, kaya nagpunta muna ako dito para ma-interview siya. Ito po ang trabaho ni Ate Nora. Ate Nora, ilang taon ka na sa pagtatrabaho? Pag nilan ng yung 1986, nag-umpisa po ako dito ng September 9. Oo, diba? Alam niyo po, ang nakita ko sa kanya, yung hindi siya nagsasawa, yung mahal na mahal niya yung trabaho niya na kahit po supervisor na siya, iniis-isin niya pa rin yung CR, kaya talaga pong natutuwa ako sa kanya. Ayan, tuturuan niya tayo maglinis. Paano maglilinis ng CR? Turuan mo nga ako. Ganito. Pero hindi ko bagay ko. Bagay mo tayo ng nurse. Sige. Diba? Lilinisin niyang ganyan. Yan ang tinuturuan niya sa akin lagi na. Ganito ang lilinisin. Diba? Kaya tuwa ako sa kanya talaga eh. Dito po nag-aral mga anak ko. Diba? Ito po yung lagi niya tinuturo sa akin. Kung sa ganito, athlete, lilinisin mo ganito, tapos dito. Diba? Kaya nakakatuwa po siya. Diba? Ito po ang trabaho niya araw-araw. Kaya ako sa trabaho kasi, ayan. Ko yung trabaho. Ate Nora, anong masasabi mo sa mga taong sumusuko sa buhay? Tumingin ka dito. Ano? Yung mga sumusuko sa buhay. Hindi nila mahal ang pamilya nila, hindi nilalabang trabaho nila. Oo, kasi po kami, kata mo sa Ate Nora. Ako, alam ko yung trabaho ko, dito naging-tapos yung mga aking anak. Enjoy po ako sa trabaho ko. Ate Nora, tumingin ka muna dito. Ilang taong ka na sa trabaho? Kung tusin nyo, ma'am, 1986, September 9, nag-umpisa ako dito. As as housekeeping po. Job order. Opo. Ngayon, ano ka na? Ilang taong ka nang nagtatrabaho ngayon? Bali 19. Kung tusin mo po, 1986. May 30 years ka na. O di ko na, 59? Ay, 39? Kasi 1986. 39 years ka na. Pero, supervisor ka na. Supervisor na po siya. Pero siya pa rin po ang nag-iis-is dahil hinahanap po ng katawan niya at kasipagan niya. Congratulations, Ate Nora. Paano magpunas ng mga ganyan, Ate Nora? Turuan mo nga sila. Mag-agiw. Tapos, pagkatapos ng agiw, pupunasan kong ganito. Hanggang sa ganito. Susunod. O, diba? O, diba? Supervisor po namin yan, pero tignan niyo po kung gaano siya kasipag at kung gaano po niya kamahal ang trabaho niya. Siyempre, mahal ko yung pamilya ko. Diyan po kami nagkasundo sa paglilinis ng mga CR, sa pagmamap po ng mga kwarto. Ayan. Kaya po siya naging BFF ko. O, salamat Ate Nora sa pagbibigay mo ng inspirasyon sa ating mga kababayan. Yes. Maraming salamat sa pag-uunlak mo. Pauwi na rin ako, kaya maraming salamat sa iyo. Malapit ka na umuwi kasi 5:30 na. Nag-overtime na tayo. O, di ba? So, nice seeing you. Thank you so much ha. Talagang na-miss ko siya kasi talagang BFF po to sa OPD. Talagang kami yung magka-banding, alam niyo. Kaya maraming salamat Ate Nora. Mabuhay ang housekeeping. Siyempre diba? Ano bang masasabi mo? Huwag ka nang anong masasabi mo? Huwag kang umiyak. Mahal ko to. Bye-bye. Thank you Ate Nora. Ikaw ang inspirasyon sa amin. Walang mababa mataas. Ang importante, pinakita mo yung pagmamahal mo sa trabaho. Love you.